Sir, ito po muna yung pinatupad ngayon na oil price hike. Inasahan nyo ba na ganyan kataas? Tapos parang ito po ay a week lang after kasi nung nagsimula yung Middle East crisis. Paki-explain din po sa amin yung paano po biglang naramdaman agad natin yung ganitong pagtaas ng presyo. Ay sa ngayon po, ang palagay ng marami, hindi pa yata dapat nagpatupad ng ganong pagtaas ng presyo. Pero ganun po talaga ang merkado. Napakagalaw po. Lalo na po ngayon, inaasahan na tataas ang presyo ng petrolyo. Sa merkado po, andyan na, nagre-reflect na. Bagamat ang mga petrolyong ipinagbibili ngayon ay last week ho yata yan nakuha, no? So hindi pa yan ang presyo nung makuha nila, pero nire-reflect na. Ang paliwanag po ng ating kalihim ng energy, ito daw po ay replacement price or replacement cost. Pero ganun pa man, kailangan po talaga maipaliwanag ng ating pong kalihim, ng ating pong industriya na paano ba gumagalaw ang presyo. At pagka po naunawaan natin ito, kailangan po maunawaan din natin kung paano po ang kilos ng ating pamahalaan para po ma-manage ang paggalaw ng presyo ng petrolyo at ganun din po ang galaw ng presyo po ng mga pangunahing bilihin natin po sa merkado. Lalo na po ang epekto nito sa transportasyon at ang epekto nito sa ating pong mga pagkain. Pag yung unang paliwanag din po, halimbawa Prof, yung sinasabi na yung mga pinagbabasehan natin, yung presyuhan sa Singapore, 'di ba po, yung MOPS parang ganoon. Although hindi tayo direkta nga no na kumukuha doon sa halimbawa yung mga epektado na Iran, halimbawa ganyan. Pero kumukuha naman tayo sa ibang Middle East countries, no? Paano po ba yung yung ganyan, yung pagbabasehan ng presyuhan kasi halimbawa sinasabi nila masyado nang mataas ngayon dahil more than 100 US dollars per barrel na po. Opo. Yung pinagbibilhan po natin, yan po yata yung tinatawag nila na spot market, ano? At ang batayan po niyan ay ang presyo na nanggagaling po sa Singapore. Ngayon po, ito ay nagkakasunduan sila kung magkano ang presyo ng petrolyo na aangkatin papunta po sa Pilipinas. At ito po, pagka nagkasundo na sila, i-deliver yan siguro po mga next week. Pero ngayon pa lang, nire-reflect na agad nila kung magkano ang presyo ng petrolyo na napapagkasunduan nila sa spot market. So, wala po tayong control doon. Kung sino po ang i-import niyan, ay sila po ang nagtatakda ng presyo. At ang ating pong Department of Energy, nagbibigay lang po ng pamantayan. At kung sino po ang mag-violate niyan, ay isinasite nila. Karaniwan po, ang binibigyan po ng violation ay ang mga gasolinahan. Pero sa totoo lang po, yan po ang pinakahuling bahagi ng medyo masalimuot po itong sistema ng industriya. Ilan po ang nagbebenta. Pero sa totoo lang, nag-uumpisa yan doon sa mga nag-i-import. Yung mga malalaking kumpanya ng petrolyo sa Pilipinas, sila po ang nagtatakda ng presyo na itatakda din sa mga gasolinahan. Yung gasolinahan, maliit lang po ang kanilang flexibility para po sabihin nila kung magkano ang kanilang ipapataw o ang kanilang ipepresyo doon sa mga gasolina na ibinibigay po nila sa merkado. Sa totoo lang po, dapat po ay tingnan kung ano ang galaw ng mga malalaking mga kumpanya. Nakikita ko nga po ang ating pong mga mamamayan ay nakatuon doon sa presyo na nakikita nila sa gasolinahan. Tama po yon. Pero yun po ang huling pinakahuling yugto ng sistema ng pagpepresyo ng ating pong mga petrolyo sa merkado. So, magpoprotesta tayo sa mga gasolinahan pero
sa palagay ko po, maliit na po ang flexibility ng mga gasolinahan, yung mga may-ari ng gasolinahan, para po sabihin na ito ang aking presyo na ibibigay. Sa totoo lang po, ang dapat po nating makita ay ano ang galaw ng mga malalaking mga kumpanya ng petrolyo sa Pilipinas. At dapat din po nating maunawaan na privatize ang ating petrolyo, ang industriya, at limitado na rin po ang ating partisipasyon dito sa industriya ng petrolyo. Isa na lamang po ang refinery natin, yung pong nasa Bataan. So karaniwan po, pagka tayo ay nag-angkat, ang ibig sabihin niyan, nag-aangkat tayo, ang karamihan ay finished product na po, refined na po. Ito ay galing sa South Korea, sa China, Malaysia, at ilan pong maliit na bansa pa po. Pero karaniwan po niyan, sa Singapore, ang pinakamalaki pong nag-aangkat diyan ay ang nagdadala ng mga inangkat na petrolyo ay galing po sa Korea, South Korea, at saka sa China po. So, ang partisipasyon natin dito ay namimili lang. Wala po tayong lakas na sabihin na ididikta natin kung kano ang presyo na bibilhin natin doon sa open market. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.